What's up and welcome back sa akin channel mga ka-teammate. Josh Primo, nagbabadya na ang pagbabalik sa NBA. Sandro Mamokoloshvili, nagpakilala sa FIBA World Cup. At Gilas Pilipinas, hindi na natuto sa nakaraan. Sino ba ang may problema? Yan ang ating tatalakayin sa bidyong ito. Pero bago yan ay makikisuyo muna ako sa iyo na mag-subscribe ka muna sa akin channel kasabay ng pag-hit ng notification bell para sagap mo kaagad kapag may mga bago tayong video. Here we go. Josh Primo, nagbabadya ba ang pagbabalik? Halos isang taon nang muling pag-usapan ang tungkol sa Canadian guard. Matatanda ang naharap si Primo sa isang kaso laban sa isang babaeng psychologist regarding sa allegation na sexual misconduct. Inaksyonan ito ng Spurs organization sa pamamagitan ng pag-waive kay Josh Primo ora mismo na isang matalinong desisyon na ginawa ng Spurs kay Primo. Dahil bago pa mapansin at patawan ng NBA si Josh Primo, ay ginawa agad ng paraan ng San Antonio Spurs na maiwas ang bata sa disiplina na mas posibleng mas mabigat pa. Primo has not been charged with a crime or receive a suspension galing sa NBA. Kaya pwede itong makabalik sa NBA mga ka-teammate with a team of his choosing if an offer becomes available. Isa pa, tila nagpapahiwatik si Josh Primo ng pagbabalik dahil sa mga clips na naglipa na sa social media na nakikipaglaro ito sa mga NBA players like Davion Mitchell at Kevin Huerter ng Kings. Ganoon din sa mga player ng Detroit Pistons na sina Cade Cunningham at Oscar Thompson as well as Kevon Looney ng Golden State Warriors at marami pang iba. Ako para sa akin mga ka-teammate, mas okay na makabalik ng San Antonio Spurs si Josh Primo dahil naudlot sa kanya ang balak ng Spurs at tingin kong isa ito sa missing piece sa rebuilding na ginagawa ng San Antonio. Kailangan talagang makabalik ito sa Silver and Black, lalo na't nasa Spurs na si Victor Wembanyama. Makakasama din kung sakali ni Josh Primo ng San Antonio Spurs ang rising star ding katulad niya na si Sandro Mamokoloshvili. Grabe ang ginawa nito sa FIBA World Cup at pinatunayang hindi dapat maliitin ang Georgia hanggat nandyan si Mamu. Kontra Cape Verde ay nagpamalas ito ng husay sa depensa. Kumamada ito ng 10 points, 8 boards, samahan pa ng 5 assists. Sinudan pa ito ng maganda ring performance kontra Slovenia na naging offensive-minded kontra kay Luka Doncic na nagtala ng 21 points at 7 rebounds. Well, buti pa ang Georgia nakapuwing sa FIBA World Cup, samantalang ang Gilas Pilipinas ay lagi namang napupuwing. 0-3 ang Pilipinas sa tatlong bansa na nakalaban nito. Tama ang marami mga ka-teammate na kayang-kayang manalo sana ng Gilas Pilipinas sa Dominican Republic at Angola. Kaso alam nyo naman ang nangyari. Ako'y naniniwalang malakas ang lineup ng Gilas na sumabak ngayon mga ka-teammate. Ang totoong nangyari sa mga player natin ay nawalan ng confidence dahil sa matagal na upo yung iba at nawala pa ng momentum. Plus factor na din dyan ang fatigue at disappointment. Masyado ring sumandal ang Gilas Pilipinas kay Clarkson. Sukdulang kalimutan ng iba na kaya din namang mag-provide ng score. Kagaya na lamang nila CJ Perez, Dwight Ramos and etc. No offense pero may pagkabuhaya din talaga si Clarkson mga ka-teammate. Bagay na ginagawa nito sa Utah Jazz. Kung mapapansin ninyo yung mga galawan ng mga nakalaban nating team, lalo na yung Dominican Republic at Italy, ang ganda ng ikot ng bola. Specifically sa Italy, very unpredictable kung sino ang i-score dahil dinadala nila sa hukay ang Gilas sa pamamagitan ng ball movement. Kaya no rush baskets, relax ang opensa at mataas ang confidence. Samantalang kabaliktaran naman sa Gilas, oo, nakakalamang sa mga unang quarters, pero ang katotohanan, hindi one-man army ang basketball. Team effort yan. Kaya kung isa lang ang gumagalaw, mapapagod at mapapagod yan. Kaya nung ma-foul out si JC sa first assignment natin, nagkawindang-windang na. Buti na lang may Junmar Pajardo na isa sa mga tumukod para sa Pilipinas. Major problem ng Gilas, agree ako, na si Coach Chot Reyes talaga ang major factor. Sa NBA kapag pumapalpak at kinakapos sa playoff sa mga coaches, ay alam na ang kahihinatnan niyan pagkatapos. Talsik yan sa pwesto mga ka-teammate. Sana ganyan din ang naging pamantayan ng SBP. Pero wala tayong magagawa dyan mga ka-teammate. Kahit sana si Coach Tim ko na lang ang maging head coach ng Gilas. At alam kong karamihan sa inyo ay agree dito. Dahil paulit-ulit tayong nabibigo at ayaw talagang manalo ni Coach Chot Reyes na bagamat kaya sana. Pero tapos na yan. Tanggapin na lang natin lahat yan. Tanggapin na lang natin na Chot Reyes ang buong Pilipinas. Shoutout sa iyo ka-teammate Alain Cuba, kay ka-teammate DPU Negros Oriental, at shoutout sa iyo ka-teammate Decibel Odi. At shoutout din sa iyo ka-teammate Ryan Blanco from Tunasan, Muntinlupa.
Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today and see you sa next video.